Ito ang Factbusters! Sa puntong ito ng ating programa, kung hindi ka pa nakasubscribe, pakiclick po ng subscribe button at ang notification bell para updated po tayo sa ating mga susunod na videos. Kaya, let's go at simulan na natin! Mga kapatid, magandang araw po at kapayapaan ay maghari sa ating isipan at sa ating puso. At follow and subscribe, Factbuster PH at The Beloved Catholic sa Facebook page ni Kaburnok. At abangan nyo si Kaburnok, no? Dahil marami siyang i-reveal na mga maling aral at matutuhanan natin ang katotohanan. Dahil ang katotohanan ay magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless! May mababasa ba sa Biblia, Brother Eddie, na ang Diyos mismo ang siyang nagutos sa paglikha ng isang larawan? Meron o wala? Meron. Inutusan niya si Moises. Pero hindi ikaw yon. At lalong hindi ang Iglesia Katolika yon. Dahil wala pang Iglesia Katolika noon. Nung panahon ni Moises, 3,600 years ago, wala pang Iglesia Katolika noon. Ang Diyos ang may sabi nung kay Moises, gagawa siya ng anyo ng isang kerubin. At gagawa ka ng 2 kerubing ginto na yari sa pamukpok, iyong gagawin sa 2 dulo ng luklukan ng awa. At gawin mo ang isang kerubin sa isang dulo at ang isang kerubin sa kabilang dulo. Kaputol ng luklukan ng awa, gagawin mo ang mga kerubin sa 2 dulo niyaon. At ibubukan ng mga kerubin ang kanilang pakpak na paitaas, na nililiman ang luklukan ng awa ng kanilang mga pakpak, na ang kanilang mukha ay nagkakaharap. Sa dakong luklukan ng awa, ihaharap ang mga mukha ng mga kerubin. At iyong ilalagay ang luklukan ng awa sa ibabaw ng kaban, at sa loob ng kaban ay iyong ilalagay ang mga kinalalagdaan ng parutoo na aking ibibigay sa iyo. Ayan, sinabi yan kay Moises. Pero walang utos ang Diyos na gumawa kayo ng mga larawan, tapos lumuhod kayo, kagaya ng ginagawa ng Katoliko. Wala nun. Papaputol ako ng leeg sa'yo pag nakabasa ka nun, na nag-utos ang Diyos gumawa ng larawan, tapos luhuran. Wala nun. Parang ano yun parang dekorasyon yun Hindi para object of worship. Hindi para luhuran mo, lagyan mong kandila, lagyan mong bulaklak, tapos manalangin ka nun. Wala ka Good day, my dear brothers and sisters in Christ. Andito tayo ngayon sa Bagay, Tayawan, Bayawan City. At kasama natin ngayon si Brother Paras, Pilipinas, CFD member sa Bayawan Chapter. Brother Paras, magandang araw. Tanong ko lang, Brother Paras, ano yung sagot mo doon sa atake ni Brother Ellis Soriano, o ano yung komento mo sa sinabi ni Brother Ellis Soriano tungkol doon sa mga larawan? Meron kasi silang mga ipinakalat ngayon na chop-chop na video, no? Video chop-chop. Napanood ko yun, yung video. Pinutol nila yung video at inedit. Meron bang CFD na nagtatanong na isang tanong lang, yes or no, tapos walang follow-up na questions? Imposible yan sa mga CFD na walang follow-up questions. Kaya nahanap ko yung napanood ko yung video, hinanap ko yung dugtong kasi may dugtong pa yun unang tanong pa lang na yes or no, okay yun dahil sumasang-ayon naman siya na meron talagang utos ang Diyos na nagpagawa siya ng larawan. Pero dinugtungan niya na dekorasyon daw yun, pero wala naman yun sa Biblia ang salitang dekorasyon, at wala din sinabi ang Diyos na dekorasyon lang ito. So dagdag lang yan ni kapatid na Ili. At nakikita natin sa video, di ba sabi niya na magpapugot ako ng liig kung may mababasa na may nagdasal, nagpatirapa sa harap ng larawan. Kaya hinahanap ko yung dugtong na video doon kasi doon ang follow-up ko na tanong. So sa Hosea Kapitulo 7, versikulo 6, nandoon kasi pinapakita niya, pinupus pa nga niya yung Hosea 7:6 na doon pinapakita na si Hosea at ang mga taga-Israel ay nagpatirapa na nagdasal sa Diyos na nakaharap sa kaban, kung saan ang kaban ay nandoon sa ibabaw ng kaban
nandoon ang larawan ng anghel o kerubin na nagdasal o nagdarasal sina Huswi at ang mga Israelita. Yung sinabi niya magpapugot siya ng liig pag may nababasa, nandyan yun doon sa Huswi 7:6, kaya pinutol nila yung video ni Eli Soriano. May follow-up kasi yun nung pinupost nila yung Huswi 7:6, sabi ni Soriano, nagpatira pa sila sa harap ng kaban. Kaban yan kapatid, hindi larawan. So yan ang sabi ni Soriano. Pero may follow-up ako na tanong. Ang follow-up ko na tanong na hindi nila pinapakita sa video na pinutol nila, yung tanong ko, aaminin mo ba, Brother Eli, sa buong mundo na nanonood ngayon, na sa ibabaw ng kaban na yan, sa Huswi 7:6, sa ibabaw ng kaban na yan, kung saan nagdasal at nagpatira pa sina Huswi at ang mga Israelita na nagdasal sa Diyos, aminin mo ba na sa ibabaw ng kaban na yan, nandyan ang larawan ng anghel o ng kerubin? Aminin mo yan o hindi? So, hindi na yan pinapakita sa video nila. Edited kasi yung pinapakita nila sa video. Sinagot ba ni Eli Soriano yung tanong ko yan? Naaminin mo ba, Brother Eli? Sa ibabaw ng kaba na yan, nandyan ang larawan ng kerubin o anghel kung saan nagdasal sina Huswi at ng mga Israelita? Hindi niya sinagot. Ano yung sagot niya? Gago ka kapatid! Bakit ka nag-Catholic Faith Defenders? Dapat mga pari ang mga Catholic Faith Defenders nyo. Ibig sabihin yung mga pari nyo, mga inutil. So yan ang sagot. Hindi niya sinagot yung tanong ko. At pinutol nila yung video at inilipat sa ibang nagtatanong. Kasi naiipit doon si Eli Soriano. Akala ko kasi magaling siya Alam niya yung Huswi 7:6. Sabi niya, anong teksto mo? Exodo 25. Akala niya Exodo 25 ang gagamitin ko. Hindi. Huswi 7:6 kung saan nagdasal sina Huswi at ng mga Jewish people. Nakaharap sila, nagpatira pa o nakayupo sa ibabaw ng kaban, nandoon ang larawan ng anghel o ng kerubin. So yan, maiipit si Soriano dyan kaya pinutol nila yung video. Hindi nila pinapakita ang follow-up na questions. Kaya nga sinabi ko, meron bang CFD na magtatanong na isang tanong lang, yes or no lang, tapos walang follow-up na questions? Hindi pwede yan sa CFD. Kaya yung ginawa nila, panluloko yan, edited ang ginawa nila. So, maraming salamat kapatid na GB sa... Sunod ko na tanong, bro, hindi ba kayo nakapag-record doon sa event na yun, doon sa itanong mo kay Soriano? Hindi kasi sabi nila, buhay na buhay dyan si Brother George Turida, na bawal daw mag-record sa loob ng kanilang studio na yung tanong at sagot ni Soriano. Bawal mag-record. Kaya nung nakinig ang kasama namin si Brother George Turida, ginamit niya yung cellphone para iparinig sa kasama namin sa Santa Catarina. Akala nila nagbibideo si Brother George. Kinuha nila yung video. No? Kino-confiscate nila yung video dahil tapos tinignan nila kung na-record ba o hindi. Dahil bawal daw ang recording, bawal daw mag-record sa loob ng kanilang studio. Kaya yung kanang pinalabas sa TV, puro edited yan, mga panluloko yan, puro edited. Kaya nahanap ko yung dugtong na, kaya na-challenge ko sila, i-upload nyo yung buong tanong ko kay Eli Soriano. Pati yung mga follow-up na questions ko, i-upload nyo yan. No, pati yung pagmumura niya sa akin na, gago ka kapatid, bakit ka nag-Catholic Faith Defenders? Ibig sabihin, dapat mga pari ang Catholic Faith Defenders. Ibig sabihin, yung mga pari nyo, mga ino. Tapos sinabi niya talaga yan doon. Palabas niyan yung buong video. Yan ang challenge ko sa kanila. Yung buong video. Tapos, hindi sila sports. Kasi pagkatapos ng tanongan, magkakamay kami. Nagkapasalamat kami sa kanila dahil pinaunlakan nila kami. Pero ayaw nilang mag-shake hands. Sabi ko sa katabi ko sa left side, kapatid, salamat. Mag-shake hands ako. Sabi ng nasa katabi ko, nasa kaliwa. Ayaw talaga, ganun lang. Ayaw. Kasi ayaw niyang mag-shake hands sa akin.
Dito ako sa kabila, sa kanan. Kapatid, salamat. Ayaw din mag-chicken. So parang nagagalit sila sa amin doon. Isa pa kapatid, yung kanila itanong mo kay Soriano sa live, pag alam nila na meron kang background sa pag-aaral sa Biblia, ipapasulat nila yung tanong sa papel. Kaya sabi nila, mga 5 beses yata nila ako binigyan ng papel, sabi nila, isulat mo yung tanong mo kapatid dahil para mauna yung tanong mo, isi-send namin kay Ili para mauna yung tanong. Sabi ko, hindi. Dapat yung tanong ko, actual talaga dahil di ba magaling yan si Soriano. Dapat actual, hindi yung isusulat ko yung tanong ko. O bakit yung iba? Bakit hindi? Pag walang alam sa Biblia, bakit impronto nila pinapatanong ang walang alam sa Biblia? Pero pag nalaman nilang meron kang background, ipapasulat nila ang tanong. So ayaw ko. So, ilang oras, bumalik na naman sila. Kapatid, isulat mo yung tanong mo. Ayaw ko talagang sumulat, no? Hindi talaga ako sumulat sa tanong. Gusto ko kasi actual na tanong, impronto na tanong. Kung magaling ba talaga si Eli Soriano. Doon ko napatunayan, hindi talaga. Dahil kahit Puswish City says, hindi niya pala alam ang versikulo na yan. Akala niya, Exodo 25, verse 18 ang gagamitin. So, pinapasulat nila kapatid, pag alam nila na meron kang background. Pero pag wala kang background, pag nalaman na wala kang background sa Biblia, pwede na, diretso na. Pwede ka nang magtanong agad-agad. Impronto. Pero pag malaman nila meron kang background, ipapasulat nila. 5 times nila akong binalikan, dinalahan ng papel at saka ballpen para isulat yung tanong. So, at saka hindi sila talaga ang mga sports, no? Hindi sila mga gentlemen. Pagkatapos ng ayaw nilang mag-shake hands, nagagalit sila sa amin. So, yan ang masabi ko kapatid. Okay, maraming salamat, Brother Paras, Pilipinas, CFD member sa Bayawan Chapter Negros Oriental. Magandang araw sa lahat nating mga kapatid na nanonood sa YouTube. I take this opportunity to encourage everyone to watch the Fact Busters videos or YouTube videos which are brought to us freely to keep us educated in our Catholic faith, and these videos help us to become mature Catholic Christians in proclaiming and defending our precious faith. So, inaanyayahan ko kayong lahat na palaging magsubaybay sa mga videos ng ating mga kapatid na gumagawa nitong Fact Busters videos. On my part, I would like to read from 1 Peter chapter 3 verses 14 to 17 na sinasabi, "But even if you should suffer for what is right, you are blessed. Do not fear what they fear. Do not be frightened." Verse 15, "But in your hearts, set apart Christ as Lord. Always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason for the hope that you have. But do this with gentleness and respect." It says here, be always prepared to give an answer. The Greek word here is apologia. So this is apologetics. Keeping a clear conscience so that those who speak maliciously against your good behavior in Christ may be ashamed of their slander. It is better, if it is God's will, to suffer for doing good than for doing evil. So, magandang araw sa inyong lahat. May God bless us all. Mga kapatid, magandang araw po at kapayapaan ay maghari sa ating isipan at sa ating puso. At follow and subscribe Factbuster PH at The Beloved Catholic sa Facebook page ni Kaburnok. At abangan nyo si Kaburnok, no? Dahil marami siyang i-reveal na mga maling aral at matutuhanan natin ang katotohanan. Dahil ang katotohanan ay magbigay sa atin ng tunay na kalayaan.
God bless! I am Catholic. I am